Ayun, mega love shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at especially sa Maynila. God first. Ayan, so mga kababayan, ako gusto ko lang magbigay ng opinion bilang isang Iskonian vloggers noon pa man. Umpisa na si Yorme ay tumayo, umangat at pilit na binaba at umangat ulit. Tumakbong Pangulo, hindi man pinalad, pero nandito pa rin ako. At nandito pa rin kami, mga Iskonian vloggers. Hindi ko na po may isa-isa. So ngayon, alam nyo naman po na trending, putok na putok sa balita ngayon ang labanang Isko at Hani. No, bakit? Ito, tanong ko lang mga kababayan, especially sa mga Manilenyo, di ba? Na nasa gidle, di ba? Yung mga, alam naman natin dyan, hindi kasali yung mga tulunggis, ha? Yung mga two joints dyan. Bakit si Isko ang gusto ng tao? Simple lang. Ito actually, nakatira ako sa Maynila. Actually, I came from Mindanao. No? So, dito sa Maynila, napakatagal ko na po. Almost mag 20 years na po ako dito. Since 2012 until now, nandito ako sa Maynila. Actually, magte 20 years. So, ngayon, mga kababayan, napansin ko lang na ako bilang experience ko kasi nasa Manila din talaga ako, ang tagal ko na dito. Noon, nung binaha kami, bagyong Undoy, Habagat, si Yorme, hindi pa mayor at the time. City Councilor pa lang, nakikita ko na lumangoy kasama kami. Hindi ko man maipost yung picture na kasama namin si Yorme, pero hindi ko makakalimutan, si Yorme nasa baha lumulusong. Nung pinasok, pagkatapos ng Undoy, Sindong, Habagat, si Yorme nandyan pa rin hanggang sa naging mayor. Hanggang sa naging mayor si Yorme ay nandyan pa rin sa panahon na may kalamidad, sa panahon na may baha, may sakuna at may pangangailangan ang tao sa Maynila. Pero kamakailan lang binaha kami nung bagyong Karina. Ni anino ng bagong mayor, wala. Ni anino ng bagong vice mayor, wala. Kaya namimiss namin ang dating Batang Maynila na walang iba kundi si Mayor Isko Moreno. Kaya kahit sino po ang tatanungin ninyo, Isko versus Hani, Isko po talaga ang hinahanap ng tao. Doon na tayo sa mga haka-haka noon ang tumakbo si Yorme bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang sabi ng tao, hilaw pa. Dapat nagsenador na lang. Pero para sa akin, choice nila. Choice nila yon at choice namin na si Yorme ang sinusuportahan namin. Pero kahit gaanon pa man, hindi pinalad pagka-Pangulo, nandito pa rin kami para sa'yo, Yorme. So, bakit nga ba si Yorme gusto ng tao? Kasi si Yorme, alam niyo kung bakit. Kahit sa buong Pilipinas, tanungin mo. Si Yorme lang ang kaisa-isahang mayor na naging mayor ng Maynila na sa loob ng kanyang panunungkulan bilang mayor sa loob ng 3 taon, ang daming proyektong na ipagawa. Ang daming proyektong na ipatayo. Hindi po ako bulag, hindi po ako bingi, hindi po ako bungol. Kitang-kita po yan natin. Isa na dyan yung mga elementary school na akala mo private, public lang pero private. Yung mga paaralan na ilang stories. Yung mga condominium, binondominium, yung mga park, Arroceros Park, Manila Zoo, Moriones, lahat. Ramdam ko man kahit hindi man na itayo ni Yorme sa lugar namin, no, sa bandang district sa East. Pero ramdam ko yung pagbabago ng Maynila. Nung pandemic, hindi kami pinapabayaan ni Yorme. May bigas, dilata, manok, mantika, itlog, groceries. May tag 1K cash, may tag 8,000 cash pa. Hindi kami pinapabayaan. Pero kung ako tanungin ngayon, Ken, sa administrasyon na to ngayon, ni Mayor Hani, I will tell you frankly, meron namang nagawa si Mayor Hani, pero hindi niya kaya. Hindi ako magsisinungaling. May nagawa ang kasalukuyang mayor, pero hindi niya kayang lamangan ang nagawa ni Yorme. Yun naman talaga ang totoo. Yun ang totoo.
subok na, ramdam na, nalasahan na kung sino si Yorme. Kaya hindi nyo na maitanggihan kung bakit si Yorme ang gusto ng tao. Si Yorme kasi, kahit sabihin natin, sikat siya, artista siya, kilala siya, pero hindi siya iba. Uulit-ulitin ko at inuulit-ulit ni Yorme. Mas nakakaramdam ang mahirap sa kapwa mahirap. Pero kapag pinanganak kang mayaman, mahirap, hindi mo maramdaman yung hirap ng nasa laylayan. Hindi mo ramdam yung hirap ng nasa baba. Kung i-compare lang natin si Hani at si Isko. Si Hani hindi tumikim ng pagpag yan. Si Isko buhay sa pagpag yan. Pambansang ulam ng Maynila yung pagpag. Si Hani hindi naranasang mag-drive ng padjak. Si Yorme nagpapadjak yan. Kaya isa lang talaga ang masasabi ko, mga kapwa Manilenyo. Si Yorme hindi naranasan magtapon ng basura tapos sinisibot sa dulo. Hindi naranasan ni Yorme yung magtapon ka ng basura tapos susundan mo sibutin. Hindi naranasan yan. Si Yorme hindi nangyari sa administrasyon ni Yorme noon na mag-meeting na hindi pa alamin yung iba. Hindi kasi si Yorme one-sided. Gusto niya kapag may problema ka, kahit against ka sa kanya, kausapin mo siya para marinig niya ang hinaing mo. Hindi katulad ng iba na magpapasisyon, hindi iniimbita, lalo na kapag kalaban nila. Di ba? O kaya po, isa po yan sa kadahilan mga kababayan, na talagang gusto po talaga ng taong Maynila, ang batang Maynila, na walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. Kaya ako po, Yorme, noon pinangako namin sa'yo. Sabi mo, citizen Isko ka muna. Kala nga namin, Yorme, hindi ka na babalik. Pero ngayon, bumabalik ka. Nandito kami para sa'yo. Diba? So noon pa man, lagi nating naririnig yung two joints na yan. Noon pa man, lagi nating naririnig yung God first na yan. Kaya kahit silipin nyo sa mga videos ko, pagkatapos ng aking vlog, ng aking live, hindi nawawala ang salitang God first. Yan po ay galing at inspired sa nag-iisang pogi, cute, at mabait, at hindi kurap na mayor ng Maynila. Walang iba, kundi si Yorme Isko Moreno Dumagoso. No, at hindi lang din yan. At sa kanyang magiging tandem ngayon na si Chi Atienza. Suportahan po natin ang ating Yorme, ang pagbabalik ng Maynila. Maraming salamat po. Isa po yan sa kadahilanan na si Yorme ay gusto ng tao. Nakikita kasi. Eleksyon man o hindi, nandyan. Hindi katulad ng iba. Pagkatapos eleksyon, di mo na makikita. Ramdam niya ang hirap kasi nagmula siya sa hirap. Yun lang. Salamat.